Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan kung paano po naging tanga di umano si Secretary Jomvic Remulla ng DILG. Kasi po tinutuya po siya, tinutuya siya nung isang congressman Meow Meow kasi mukhang naisahan daw po siya. Kumbaga sa gyera naniwala ka sa decoy ko. Ganun po yung pananaw nung isang congressman Meow Meow na mukhang bored na bored lang sa bahay, walang magawa, nagsawa maglaro ng PS5 o Xbox niya, o di kaya tinatamad mag-movie, sinabing alas 11 na lang ng gabi ang ating rally. Bakit naman, nagtataka ako mga kababayan, bakit gabi? Feeling niya po, isa pong party, no? Parang magna-night club lang siya, kaya alas 11 ng gabi. Okay, so sabi niya, John Beck, wala kang silbi, naisahang kita, ganun po ba? Okay, at isa naman, mukhang si Ping Lacson, meron na naman siyang kakalkaling issue. No na po, napakalaking halaga nito mga kababayan, bilyon na naman ang kakalkalin ni Ping Lacson. Ay tama po yan, para po malaman natin kung nararapat ba yan na gawin o di kaya ibenta na lang yan para po maibalik sa kaban ng bayan at magamit pa sa edukasyon, sa healthcare o di kaya sa AFP. Okay, shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin mga kababayan, ito pong isang article dito sa Abante TNT na kung saan ayan po, Kiko Barsaga na utakan si Jomvic Remulla Forbes rally, decoy lang. Ay, decoy lang pala, Jomvic. Anong klase kang sekretary? Napalautang ka ng isang pusa, mga kababayan. Kumbaga, sa art of war. Naniwala ka naman sa decoy niya. Nautakan ka niya. So, ibig sabihin, mas mautak pala si Meow Meow. Mga kababayan, umani ng atensyon sa social media ang video na upload ng isang netizen sa Facebook kung saan makikitang naisahan umano ni Meow Meow si DILG Secretary Remulla kaugnay ng anti-Marcos protest ngayong linggo. Sa video sinabi ni Coco Locoy, ito po yung pure DDS. Kayo lang naman yung nagkakampihan dyan Yang Coco Locoy na yan, isa pong pure DDS yan. Na habang si Jomvic ay nasa Forbes Park, Makati, si Barsaga naman ay nasa Raha Sulaiman Park sa Maynila. Makikita sa video ang pakikipagkamay ni Barsaga sa mga tao. Nautakan ni Kiko Barsaga si Jomvic Remulla. Jomvic nasa Forbes Park. Si Kiko nasa Raha Sulaiman Park. Ayun. Okay lang yan mga kababayan. Bakit hindi tumuloy sa Forbes Park si Kiko Barsaga? Kung meron mang mga tao na mga supporter di umano niya sa Forbes Park, mga gago rin kayo. Nagpaloko kayo sa amo ninyo. Diba? Kung meron man nagrarally sa Raha Sulaiman, ano ang dating ninyo? Sa palagay nyo, malulusob nyo Malacanang dahil nasa Maynila na kayo? In your wildest dream. Bakit nyo pinakita kung ano ang seguridad sa Malacanang? At bakit kayo nang aabala ng tao? Alas 11 ng gabi? Ano? Feeling nyo magbabar kayo? Feeling nyo magna-night club kayo? Naniwala kayo sa walang utak na congressman? Feeling niya I'm bored. Okay, let's do the rally. Ganun po kumbaga, yung Sunday night niya, yung araw na yan, wala siyang gimmick, wala ang kanyang mga friends, mababaliw siyang mabor sa bahay niya, wala siyang schedule, kaya okay, 11 o'clock. Actually, 10 o'clock pa nga kaso na-late daw siya na traffic. Traffic ka pa niyan talaga. So, ibig sabihin, wala kang kwenta. Hindi mo alam mag-time management. Sa bagay, utak mo nga, hindi mo makontrol
Hindi mo masaayos yung pakayang oras. O ngayon, bakit hindi siya tumuloy ng Forbes Park, mga kababayan? Kasi that might be probably one of his Waterloo. Yan ang maaari niyang ikabagsak. Kung sinubukan mong pasukin ang Forbes Park, sino makakalaban mo? Diyang oras ng gabi, nagpapahinga ang mga tao. They are doing their whatever they're doing in their life. Hindi nakikipolitika sa'yo. Tapos papasukin mo. Guguluhin mo sila. Sino bang mga nakatira sa Forbes Park? Hindi naman lahat siguro yung iniisip mong mga kongresista o mga mambabatas na magnanakaw. Mga private citizen yan. May private life. Mayayaman yan. Tulad mong mayayaman yan. Guluhin mo sila. Anong gagawin sa'yo? Baka sampahan ka ng patong-patong na kaso. Kaya ang ginawa mo siguro, kahit konti nakapag-isip yung utak mong pusa, doon na lang ako sa Raha Sulaiman. At least, siguro mga pipitsugin lang yung dun sa park. Diba? Kokonti lang nakatira doon. O ngayon, kokontiran lamang kayo. Diba? Wala pa kayong 100. Ang mga nandoon pa, mga vloggers, mga gusto lang kumita. Pagkatapos mong pumunta doon, saglit ka lang, iniwan mo rin sila. Anong klaseng leader ka? Nang iiwan ka pala. Ikaw yung may pakana ng rally na yan, pero iniwan mo. Tapos punta-punta ka ng Forbes Park. Nalusob mo ba? Napaghandaan ka kasi. Kaya ang ginagawa mo lang, deflection. Lalo na tong mga aso mo. Yung mga pusa ng mga Duterte, mga asong ulol ng Duterte. Wala lang kayong magawa, talo kayo, hindi nyo nagawang mapabagsak, mapababa, mapag-resign ang Pangulong Marcos, pati si John Vic Remulla. So what kung nandun si John Vic Remulla? Bakit wala bang pulis sa Raha Sulaiman Park? Di ba sa bawat rally ninyo dapat may kaukulang kayong permit? Siyempre, may permit kayo, ipapaalam sa kapulisan para sa inyong security. At kaayusan para walang masaktan. Di ba? Siguro wala nang gustong sumama sa inyo kasi nang iiwan kayo. Bakit? Yung mga nakulong noong September 21, tinulungan nyo ba? Pinalo up nyo ba kung kamusta sila? Yung traumang sinapit nila nung hinuli sila, kinulong sila? Binigyan nyo ba ng financial assistance? Yung iba dyan makakasuhan? Tutulungan nyo ba sila? Anong sabi ng mga magulang? Wala nang ang pangkain, may pangpiyansa pang hahanapin ko? Bakit hindi nyo tulungan yung mga yon? Ikaw, Kiko Barsaga? Kayo dyan ng mga anti-Marcos, mga Duterte? Tinulungan ba kayo ng Duterte? Wala! Hindi po kayo kilala ng mga yan. Lalo na pag naupo sa pwesto ang mga yan, sasabihin sa inyo, who? The who? Sino ka? Diba? Gagamitin lang kayo, nagpapauto naman kayo, bayaran lang kayo ng isang polymer money, okay na kayo. Pero ang gastos ninyo, pag nahuli kayo, perwisyo pa sa pamilya ninyo. Kaya itong si Barsaga, ang feeling niya, laro-laro lang ito. Hindi po ito seryoso sa kanya, mga kababayan. Ang gusto niya, Marcos resign sa kanyang Facebook page. Pero nung nandoon na, sabi niya, lulusubin daw ang Forbes Park para panagutin ng mga kurakot na mga politiko at maibalik ang pera. Nasaan yung sigaw niyang Marcos resign? Bugok kayo. Naniwala kayo sa isang may saltik. Di ba? Gali, kakahiya ito. Pabagay, pinaniwalaan nyo yung saltik, therefore may saltik din kayo. Di ba? Now, punta naman tayo kay Senator Ping Lacson. Eto na po ang fiscalizer. So gagalaw na ito ng gagalaw since hindi na siya chairman ng Blue Ribbon Committee. Ngayon po, iba naman ang puntirya ni Ping Lacson. Ang puntirya po ni Ping Lacson ay ang tinatayong Senate building na nagkakahalaga na daw po ngayon ng 33 billion. Senate building nyo lang, 33 million, o 33 billion, sorry po, billion. Ang tanong, karapat dapat ba kayong bigyan ng ganyan? Imbis na luxury pa rin ang iniisip ninyo, pang sarili ninyo, yung 33 billion na yan, ibigay na lang yan sa edukasyon, sa pangkalusugan o sa modernisasyon ng AFP, kaysa mapunta sa inyong mga hinayupa kayo. Sarap buhay ninyo pero wala kayong ginawa kundi protektahan lang ang iisang pamilya.
Tapos puro nakaw pa kayo. Pag nahuli kayo, sinungaling yun eh. Wala ako ginagawag ganyan eh. Diba? Nag-iiyak kayo. O ngayon, ito rin po sa balita ng Abante. Una sa balita, aprobado ni Soto. May approval pala ni Senate President Lacson. Kakatayin 33 bilyong piso gusali ng Senado. Ayan na, bubukalkalin niya na mga kababayan. Isiniwalat ni Senate President Soto na sinimulan ng busisiin. Ay, nagsimula na pala siya. Wala na. Tinanggal nyo kasi, no? Pinilit nyo siyang tanggalin sa Blue Ribbon Committee, kaya malaya na to ngayon, no? Busisiin ni Senate President Pro Tempore Pampilo Lacson ang 33 bilyong halaga ng new Senate building sa Taguig City. Ayon kay Soto, hindi ka panipaniwalang aabot sa 33 bilyon ang gasto sa pagpapatayo ng new Senate building, kaya binasbasan niya ang hakbang ni Lacson bilang chairman ng Senate Committee on Accounts na mabusisi ito at katayin ng sobrang gastos. Ay, siya pala ang napunta sa accounts. So therefore, tama yan, no? Aniya, susubukan nilang maibaba sa 20 billion. 13 billion ang masisave ang gasto sa pinapatayong new Senate building. Dinidiskartehan na ni Senator Lacson at saka maraming tatanggalin doon sa mga proposal na kung ano-ano para maibaba ang presyo roon sa hindi ka panipaniwalang 33 billion at baka may baba less than 20 billion, sabi ni Soto. Nauna nang sinabi ni Senate Majority Alan Peter Cayetano na dating chairman ng Accounts Committee na makakalipat sila sa NSB sa kalagitnaan ng 2027. Huwag na kayo lumipat, benta nyo na lang yan. Oo, pero ayon kay Soto, swerte na kung matatapos ng 2027. Dahil sa kalumaan ng gusaling ginagamit ngayon ng Senado sa Pasay, inutos ni Soto ang muling pagsasagawa ng earthquake drill. Umuupa lang mga Senado sa gusali ng GSIS pero milyong-milyong piso ang binabayarang kada taon. O di ba GOCC tong GSIS? Noong Duterte administration simula ang pagpapagawa ng new Senate building pero tinataya na abot lamang na 8.9 billion ang gagastusin dito at inaasang matapos sa 2021. Ano nangyari? O bakit naging 33 billion? Nagtaasan po lahat eh. Tapos nagtaasan din yung mga SOP. Di ba? Nag-COVID lang, nag-pandemic, nagtaasan lahat. Pati yung kanilang mga SOP, mga kababayan. Pati yung mga kupit nila, tumaas din ng porsyento. Mga hayop talaga. So okay yan, no? Pampilo Lacson, galingan mo. Kung mapapababa mo pa yan ng 20 billion, kung gawin mong 50 billion, pwede po yan. Agree na ako. Pero dapat 2028 yan. Yung new Congress, yung the 21 Congress, doon na lang. Para wala na yung Cayetano na yan, wala na yung si Subiri, yung mga ano dyan, si Villanueva, si Escudero, si Bato, karere-elect lang eh. Si Jinggoy, yan, mga yan, para mawala ng mga hinayupak na yan. Okay, kayo po, ano po nyo masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye, God bless.